So yun mga par, welcome back to my channel again. Good morning. Good morning sa inyong lahat, no? Sa mga nanonood sa atin, good morning po. So ito yung continuation ng walking vlog ko mga par, no? Naisipan ko lang din i-share sa inyo yung mga nalaman ko rin, no? Dito sa mga nakaraang araw mga par. Kasi may nakausap kasi akong isang kaibigan, no? Nakasama ko rin dati sa trabaho mga par, no? Shoutout kay Master Kai, no? May YouTube channel siya mga par. So ilalagay ko rito si Master Kai, no? Yun nga, nakasama ko siya sa trabaho ko sa delivery. Isang buwan lang yata mga par, no? Yun, mga isang buwan. At lumipat siya sa isang driver siya mga par, ha? Lumipat siya isang malaking company rin dito sa Scarborough, no? Hindi na natin babanggitin mga par, no? Driver din. And hindi pa rin siya PR mga par, no? So anong nangyari, yung malaking company na yon hindi nagso-support para sa kanyang PR mga par. So nag-isip siya, no, na lumipat sa ibang province, no? At ayun nga, mayroon siyang kaibigan sa isang province na kinontak niya. At yun, nakabilite siya mga par kung anong mga maganda doon sa province na yon, no? Province na yun mga par ay yun yung Newfoundland or Newfoundland and Labrador, no? At yun nga, may patotoo mga par dahil may nakapunta na doon na isa niyang kaibigan. At ang kwento pa nga niya mga par, no, 3 months na lang yung permit ng kanyang kaibigan, no? At may expired na. So naghanap siya mga par, pumunta dong London, nag-ikot-ikot dito sa Ontario, yung mga sa labas na mga malalayo na mga par, no? And hindi siya nakakuha hanggang sa sumugal siya yung kaibigan niya doon sa Newfoundland. At doon nakakuha siya ng trabaho mga par. And dahil nalaman nga nung kanyang employer na mag-expired na siya, no? Binigyan siya na extension mga par, no? Talagang na yun, last minute na yun mga par, no? Kumbaga swerte niya talaga, no? Na ganun, no? At ayun nga, hindi natin alam bakit umabot siya sa ganun na naghanap siya ng mga employer na yan, no? Yung sa last minute na. So hindi rin natin siya masisi, baka meron siya mga pinagkaabalahan din or sumugal siya rito sa Ontario mga par, baka, no? Baka makahanap siya. But swerte niya talaga, no? At yun nga, nabigyan siya mga par ng working permit doon sa Newfoundland, no? Kausap ko siya noong nakaraang araw. Ang sabi niya sa akin ay kung may permit ka lang sana, no, kahit 3 months or basta may natira kang permit hindi pa expired, no, pwede kang pumunta roon sa Newfoundland, no? And yun nga, maghanap ka ng employer, no? May mga trabaho naman din kahit papaano doon mga par, no? Dahil yun nga, iniiwasan ngayong province na yun dahil malayo, hindi katulad dito na malaking city mga par, no? So medyo iniiwasan yung mga ganon, no? Dahil malungkot, no? Pero sa atin mga par, walang problema yon dahil may goal naman tayo, eh. City mga par, sa totoo lang maganda kung settled ka na, no? PR ka na, citizen ka na, no? Maganda rito, maraming opportunity mga par. Ang problema mo lang talaga rito yung PR, no? Gaya ng lagi kong sinasabi, kung hindi ka healthcare dito sa big city mga par, no, ay talagang malabo ka rito, no? Talagang suntok sa buwan yung kung makakuha ka ng PR dito. So yung healthcare nga, nahihirapan pa sila dahil marami rin sila mga par. Paano pa tayo, no? Ang trabaho natin ay, di ba, factory lang, no? Mga dito lang, mga minimum job mga par, no? So dito sa malaking city talagang hindi yan pwedeng i-apply ng PR. So kailangan mong mag-upgrade or talagang skilled ka, no? May mga trabaho na pwede lang. Pero doon sa small city mga par, no, kahit yung trabaho mo no, pwede, no? Pwede mong i-apply. Pero disclaimer lang mga par, ito ay ideas lang, no? Mga ideas lang at kwento nung sariling karanasan ng kaibigan ko doon. So, pero mas maganda pa rin talaga mga par na i-consulta ninyo sa inyong mga immigration lawyer or immigration consultant. Baka may nabago mga par, no, doon sa lilipatan yung province or itong binabanggit ko na province, no. Mas maganda i-konsulta para makita ninyo kung pwede ba kayo doon, or kasi mahirap mga par kung lilipat kayo tapos, diba,
hindi naman pala pwede or wala naman talagang pathway, no? Napakahirap, no? Ito lang sa atin mga par, ito lang ay mga ideas lang, no? Ito naman ang akin mga par, hindi naman ako talagang nag-ano doon sa kaibigan ko, no? Although nagpapasalamat to sa mga ideas niya, no? Na ganoon. Pero siyempre ikukonsulta namin to, no? Kung sakali na lilipat kami mga par, no? Ikukonsulta namin sa consultant, no? Gusto kong alamin kung talagang meron kami pag-asa doon sa province na yun, yung Newfoundland, no? At anong pathway, no? Kasi critical tong mga ganitong mga par, mga ganitong paglipat-lipat, no? Dahil hindi basta-basta maglilipat, no? Dahil lalong-lalo na kung lipat kami diyan sa Newfoundland, napakalayo noon mga par, no? At bit-bit namin yung mga gamit, syempre si Inday, no? And mag-uumpisa ka uli. So kailangan makasigurado, no? Bago lumipat, talagang aralin nyo muna kung may pag-asa talaga doon sa province na yun mga par. So isa na nga doon yung kumonsulta sa inyong mga immigration lawyer or kung mayroon kayong immigration consultant. Napaka-importante nyo mga par. Although nakakakuha tayo ng mga ideas, pero dapat ikonsulta talaga natin mga par, para makasigurado ka yung legalities, yung yung inyong diskarte, or kung yung alam mo kung anong pathway ang tatargetin mo sa province na yon, at kung may pag-asa ba kayo doon, no? Napaka-importante noon dahil ang goal nga natin ay makakuha ng PR mga par. So mabalik tayo doon sa kwento ng kaibigan ko. Yun nga, ang sabi niya doon, kung may permit ka lang sana, pwede ka rito. Niyaya niya ako na pumunta doon, no, nung nandito pa sa Ontario. At ang problema, wala na nga akong status doon mga par, no? Na-refuse na ako noon. Mag-a-apply na ako noon ng tourist visa. So wala na akong pag-asa mga par. Siya meron pa eh. Kaya ayun, good thing naman, pumunta siya doon, nakakuha siya ng trabaho mga par, no? At yun nga, may consultant siya. May ano na sila mga par, may pathway na sila, no? Yung consultant niya ang gumawa, no? At ayun, may binubuo na lang siyang mga par, no? Buwan, no? Or oras ng trabaho, no? Para makapag-apply siya ng PR. And ang kagandahan nga doon, kahit magtrabaho ko sa mga yung mga minimum jobs mga par, no? Mayroon talagang mayroong sila na ma-PR, no? Mayroong paraan na may pathway, no? Na pwede ka ma-PR. So dahil siguro small town, no? Kailangan nila ng tao, so talagang susuportahan ka ng employer mga par, no? And ayun nga, kaya nga rin nasabi ko na bago siya lumipat mga par, mayroon siyang consultant, no? Inaral nila, no, kung talaga may pag-asa siya doon. At syempre may kaibigan siya doon na nag-assist sa kanya. Ngayon stable na siya mga par, no? Mayroon na siyang bahay na inuupahan, tapos ang lapit lang ng trabaho niya mga par, no? Talagang lakad lang dahil small town nga lang, no? At sabi nga niya sa akin nung nagkausap kami, kahit wala raw sasakyan, no? Pwedeng lakarin yung trabaho mo, no? Dahil small town nga lang. So, sabi ko nga, tama-tama yung scooter ko doon. Dahil may scooter tayo, no? Pag winter naman, sabi niya, mga 8 to 10 minutes lang yung lakad, no? O 5 minutes drive, ganun. O, napakalapit mga par. Naglalakad nga tayo rito, paikot-ikot, mga 20 minutes, no? 30 minutes. Yun pa, di ba? So, yung lamig naman, talaga mataas ang snow, malamig, no? Pero, ano naman yun mga par, no? Nasa suot mo lang yan, di ba? Siyempre, magsuot ka ng bundle up ka, no? Kagaya nung lumabas na yung snowstorm, mabas tayo rito na malamig, no? Talaga mag-a-adjust ka. Siyempre kung talagang kulang pa, no, magsuot ka uli, no? Ganun lang yun. Importante yung goal natin mga par, na maka di ba? Pero siyempre, di ba, hindi natin masabi mga par kung dito sa Ontario, para sa akin gusto ko na mag-stay dito, no? Ayaw na naming lumipat-lipat. Pero siyempre hindi natin masabi yung panahon mga par, kasi pag merong dito pag-asa, meron kaming pag-asa na ma-PR dito mga par, why not, no? Mag-stay kami rito dahil dito na kami nag-umpisa, no? Pero hindi pa rin namin naalis yung lumipat sa ibang province mga par, no? Para sa goal namin. So kami wala namang problema, lalo ako, yung si Mrs. wala rin problema dahil hindi naman mag-aalayan si Mrs., no? Okay lang din yan, parang nasa bahay lang.
Kung nasa bahay lang, okay lang din si Mrs. Lalo ako mga par, hindi ko naman kailangan yung mga malls, mga ano, di ba? Ikot-ikot lang ako, basta makalakad-lakad lang ako, no? Makaikot-ikot, goods na ako mga par, wala nang problema sa akin. Importante yung goal natin, makuha natin, no? At yun nga, ang isang tips ko mga par, no? Isang tips ko mga par sa mga, lalo ng mga naka PGWP, no? Nakaka-approve lang, no? Kung talagang wala kayong pag-asa na ma-PR or malabo, no? Pag-isipan nyo mga par, no? Lumipat sa ibang province, no? Pero, no, may pero yan mga par. I-consulta nyo talaga sa inyong immigration consultant at immigration lawyer, no? Dahil hindi po basta-basta ang lumipat nang hindi ka nagko-konsulta dahil hindi mo alam, no? Mahirap yung ikaw lang, naniniwala ka sa mga sabi-sabi. Pagdating mo doon, bokya, no? So, napakalaking gastos noon mga par. Yung sakripisyo, oras, no? Marami kang isasakripisyo pag lumipat ka ng ibang province. Kaya siguraduhin magkonsulta, no? Lagi kong inulit-ulit, magkonsulta kayo sa mga immigration consultant at immigration lawyer mga par, at aralin nyo muna para ma-assist kayo mga par kung may pag-asa kayo doon sa province na yon, at kung ano mga diskarte na gagawin nyo para magkaroon kayo ng pathway, no? Para sa PR. So yun lang mga par, maraming salamat, no? At sa lahat po ng lagi nakasuporta sa atin, thank you. Huwag tayong maging pasaway dito sa Canada mga par, no? At yun nga, kung hindi man tayo palarin, no? Kahit ginawa na natin ng lahat mga par, at magandang record natin sa Canada, pwede pa tayong bumalik mga par, no? Lalahanin nyo, naghigpit lang ngayon dahil ngayon maraming mga pasaway, pero luluwag din to mga par pagdating ng araw. And kung uuwi man tayo, kagaya ko mga par, no? Uuwi man ako o kami, no? Pwede ko anytime, pwede akong bumalik dahil maganda po ang record ko dito, hindi ako pasaway, no? Sumusunod tayo sa mga rules dito. Kaya di ba? May pag-asa, may chance pa tayo makabalik dito sa Canada mga par. Shout po sa mga naging kasama natin, sa mga kaibigan natin dito sa Canada. Maraming salamat sa inyo. Kami ng sine ngayon mga par dahil Martes ngayon. $5 lang manood ng sine ngayon mga par sa lahat ng Cineplex, no? Sa buong Canada. So hanggang February 24 pa ito. So sulitin natin ngayon kung ilan yung mapapanood natin na sine ngayon. Maraming salamat sa inyo. At siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par, no? To God be all the glory, and we'll see you in my next one. Bye!